kahit anong manyobra, madidelay lang. Pero sa huli, madideport din si Harry Roque. Ay, ito maganda to. Tulad ni Tevez. O, di ba? Tagal-tagal na. Madideport din yan si Harry Roque. O, sige. Secure at legit. May 24/7 customer service. Pasok. Sige, tingnan natin to. Madideport si Harry Roque. Kasi tinapon na ng Netherlands eh. Daradala niya yung mali-maleta niya. Nakita niyo yun, mali-maleta. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kurukuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Makikita natin ngayon ang pagkakapareho ng kaso o ng nangyayari ngayon kay Roque at kay Arnie Tevez. Sa ngayong araw may nangyari kay Roque na kung titingnan natin, parehong-pareho kay Tevez. Ano ang pagkakapareho ng nangyayari sa kanila? Una, pareho sila nagpipilit na wag bumalik sa Pilipinas, wag makabalik sa Pilipinas dahil may mga kaso silang kinakaharap sa Pilipinas. At ang kaso nilang kinakaharap sa Pilipinas, pareho sila ay non-bailable. Pag naibalik sila sa Pilipinas ay mapapanagot sila ng karumal-dumal ng mga krimen na ginawa nila na hindi sila makakapagpiyansa. Totoo, marami silang pera. Oo, mayaman sila. Si Tevez, napakayaman. Si Roque, napakaraming perang nakuha sa matagal niyang panahon ni Duterte. At saka inaakusahan nga siya, marami siyang perang nakuha sa pagkakasangkot niya sa mga illegal na pugo. Pero hindi naman magagamit yung mga yaman na yan nila kapag umuwi sila ng Pilipinas kasi hindi rin sila makakapagpiyansa. Non-bailable ang kanilang offense. Kung mag-apply man sila ng mag-petition man for bail, sigurado rin namang madi-deny. Kaya mas doon na lang sila sa kung saan silang bansa nagpatago. Sa kaso ni Tevez, pinipilit niya, doon siya sa Timor-Leste. Si Roque naman, pinipilit niya naman, doon siya sa Netherlands. Doon sila, ayaw nilang ibalik sila sa Pilipinas. Kaya lang, siyempre, nandiyan ang Interpol, nandiyan ang International Police. At sa Interpol, kailangan mag-cooperate yung mga bansa na kung saan nandun sila. Ang Dutch authorities mag-cooperate sa Interpol. Ang Timor-Leste rin mag-cooperate din sa Interpol. Kaya, ang ginawa ng Timor-Leste, inaresto si Tevez. Ang ginawa rin ng Dutch authorities, pinapaalam sa kanya na hindi na siya pwede sa Netherlands. Pareho rin sila nag-apply ng political asylum. Nag-apply din si Tevez sa Timor-Leste, nag-apply din si Roque sa the Netherlands. Parehong denied. Si Tevez denied ang political asylum application niya. Si Roque din, denied din. Sa katunayan, pinapaalis na si Roque sa the Netherlands. Yun ang nangyari ngayong araw. Pinapaalis na siya doon. Hindi approve ang kanyang political asylum application. Sa katunayan, nag-impake na si Roque ng bag niya. Sinarado niya na yung apartment niya. Kasi hindi na nga siya pwede sa the Netherlands. Denied yung application niya ng political asylum. Ganon din doon sa Timor-Leste. Kaya lang, ang pagkakaiba sa Timor-Leste, hindi siya kaagad sinusurrender ng Timor-Leste kasi may mga connections din doon si Tevez. Ang ginagawa, dahil hindi siya sinusurrender, linalakad ng Pilipinas na ma-extradite na lang siya, extradition. Ang problema sa extradition, mahabang proseso. Kaya medyo natagalan si Tevez dahil linalakad yung extradition. Pero, ang malinaw dyan, hinihintay sa bandang huli, maibabalik din siya sa Pilipinas, kaya lang nadidelay ni Tevez gamit ang kanyang mga connections. Si Roque naman, ang ginawa ni Roque, para hindi siya ibalik sa Pilipinas, sinunod niya ang sinabi ng Dutch authorities na doon ka mag-apply ng political asylum mo sa bansang unang pinasukan mo at doon ka nag-apply ng visa mo. So dahil nag-apply siya ng visa ay sa Austria, sa Austria siya pinapapunta. Wala siyang magagawa, sinisipa na siya sa Netherlands. Kaya lang, nung sasakay na siya sa aeroplano, may pinakita siyang medical certificate na nagsicertify na hindi siya fit to fly, hindi siya pwedeng bumiyahe sa aeroplano. Siyempre, ayaw din malagay sa alanganin ng airport authorities, may medical certification, in-honor yun. Pero pansamantala lang yun. Pansamantala lang yun. So ngayon, nandun pa siya sa the Netherlands. Uli. Pero ang malinaw dyan, pinapaalis na siya doon. Kumbaga na na-delay lang. Na-delay lang. Pero pasikip ng pasikip ang mundo niya. Darating ang araw, mababalik siya sa Pilipinas. Ganyan din si Tevez. Pansamantala, na-delay yung kanyang mga pagdala sa Pilipinas. Pero sa bandang uli, naibalik din siya sa Pilipinas. Kasi, siyempre, hindi naman siya pwedeng manatili sa dayuhang bansa. Kasi yung mga bansa na yon, may relasyon yan sa Pilipinas, mayroon tayong diplomatic relations yan. Kailangan din nilang kilalanin yung kapangyarihan ng Pilipinas, yung sovereignty ng Pilipinas sa mga taong may mga kaso sa ating bansa, lalo na citizen ng Pilipinas ang mga nasasangkot. Kaya kahit nga yung Timor-Leste, malakas ang koneksyon, ginagagamit ni Tevez ng pera niya, hindi rin umubra sa bandang huli. Lalo pat ang Timor-Leste ay mag-a-apply, nagkataon na mag-a-apply yung Timor-Leste at kailangan ang suporta ng Pilipinas. Siyempre, mamumroblema ang Timor-Leste kapag kinontra ng Pilipinas ang kanilang application bilang member ng ASEAN. Kaya sa bandang huli, pumayag na ang Timor-Leste na ibalik na sa Pilipinas si Tevez. So ngayon, nakakulong na si Tevez sa kulungan sa Pilipinas at pinapanagot na siya sa kanyang kaso.
The epic online action game War Thunder lets you dive into massive battles and experience the full power of legendary military vehicles. Ganon din yan si Roque. Na-delay lang yung kanyang pag-deport na sa Pilipinas, gumagawa pa ng mga bang si Roque, tulad ng dahil denied siya sa the Netherlands at sinabihan siya kung gusto mo mag-apply ng asylum, dun ka sa bansang in-applyan mo ng visa mo. At Austria yon. So magbabakasakali si Roque, kaya siya babiyahe sana ng papunta ng Vienna, Austria, kasi magbabakasakali siya na dun siya mabigyan ng political asylum. Pero hindi rin eh. Malamang kahit sa Austria, hindi rin siya pagbibigyan sa political asylum application niya. Kasi hindi naman talaga siya pinipersecute politically. Katulad din ni Tebes. Ang argumento kasi ni Tebes, ang argumento rin ni Roque, pareho rin, ina-apiraw sila sa Pilipinas. Pinag-iinitan sila ng gobyerno ng Pilipinas, political persecution. Kaya ang turing nila sa sarili nila, political refugees na maghahanap ng mga political asylum seeker sila. Hihingi sila ng pagtanlong ng mga bansa. Halimbawa si Tebes sa Timor-Leste, si Roque naman sa Europa dahil pinipersecute sila. Pero hindi naman sila pinipersecute eh. Mayroon silang mga nagawang krimen na karumaldumal sa Pilipinas. Si Roque ay qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot niya sa mga illegal na pugo. Si Tebes naman ay ang pagpatay kay Digamo, ang pagkakadamay ng maraming iba. Yun ang kanilang mga kaso sa Pilipinas. Hindi yun dahil politically persecuted sila. Yan ang malinaw. Kaya sa nung una, medyo napatagal pa yung pagbalik kay Tebes, na-delay pa, pero sa huli na ibalik din. Si Roque, the fact na sinisipa na siya sa the Netherlands, ibig sabihin hindi rin magtatagal, hindi siya doon makakastay na, pinapaalis na siya doon. Kung pumunta man siya ng Austria at doon siya mag-apply ng political asylum, hindi rin magagrant ang political asylum niya doon, application. Malinaw yan. Kaya sa bandang huli, pareho ang mangyayari dyan kay Roque at Tebes. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, bunyog. Ayusin! Kasi Marcos maghintay sa inyo. Sir, where are you? Where is he? Gate 8? So, bumaba siya? Bumaba siya siguro. Is that him? Saan? Bagyan namin. Ayun! Sir! 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 Welcome back! Ang bilis ng travel mo! Nice to see you. How are you? Dami mo nang gamit kayo. Dami mo nang gamit kayo, sir. Ayan, lahat pala to. Five pala. 6, nandito na kami sa pinasakay na dyan sa airplane. Pero last minute, mga 5 minutes lang tayo mag-iyakan. O, di ba, sir, kailangan talaga nag-iiyakan. Para di natutuloy. Lord, see?
Sobrang bait ni God talaga kay Dad. Kasi nag-preliminary investigation sila. Ayaw discharge daw. Sir,